Kaya sandali, meron ako i-assign sa taas. Sa taas ng buong ng masjid. Abangan ko, abangan nyo si Santa Claus. Tapos, hulihin nyo. Itulungin natin dito. Kasi ang surplus ko yun eh. Gusto natin siya tanungin, bakit ikaw, nung bata ako, sabit ako ng sabit ng medyas, hindi mo ako binigyan ng regalo? Gusto siya tanungin, ha? Ikaw ang aking tulad. Pinapatulong si Ustad. Masya Allah. May Allah reward kapatid si ano, kita nyo, naglahat sa atin ng pagkakas. Pa natin yung celebrate. Hindi mo tahimik sila, parang ano. Para silang ano. Ang Simana Santa nila. Ang may mga lasing na dyan. Ang tulog niya. Doon. Kaya mo yan. Baka lasing kayo sa kape, ha? Oktar, ha? Alala, ha? Yung paglunok mo, medyo may problema, ha? Kung nakasign dyan, pwede. Kasi nestroke yan, ha? Dahan ka ito. Ito, ano ang nurse mo, ha? Pakunti-kunti lang. Alala yung sumukta. Mababa mo na, ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo, lingkod, propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, inshallah, alhamdulillah, at ngayon, sa mabiyayang gabi, kung saan hindi para sa pagtangkilik sa pagdiriwang na ipinagdidiwang ng ating mga kaibayon sa pananampalataya. Sapagkat tayo rito ay nagsama-sama sa masjid para hindi makiisa sa pagdiriwang o sa anumang uri ng selebrasyon na umiiral ngayon. Tayo ay dito upang iwasan ang pinakamalaking kasalanan, no, na maaaring magawa ng isang tao sa tagapaglikha. Ano yun? Kung saan na ikaw ay mag-akibat ng kanyang kapantay. Subhanallah. Kaya naman, bilang pagpapauna sa ating mga kaibigan, sa ating mga, especially sa ating mga pamilya, no? Kaibigan, katrabaho, kakilala, na bumabati sa atin na kanilang pagdiriwang, pinagpapauna ko na ako'y humihingi ng paumanhin sapagkat itong pagdiriwang na ito ay may kinalaman sa ating paniniwala o sa ating pananampalataya. Na kung saan ang nakapaloob sa araw na ito ay isang pagdiriwang, paggunita sa tinatawag na araw daw ika ng kapanganakan ng anak ng Diyos. Subhanallah. Kaya naman bilang isang mga Muslim, bilang isang mananampalataya, ipagpasalamat natin kay Allah na tayo ay pinili niya na maging isa sa mga mananampalataya. Na kung saan, kung noon, oo, tayo ay isa sa mga nakikilahok nito, pero alhamdulillah, sa patnubay at sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ating naunawaan kung ano nga ba ang pinaka mas nakapaloob sa araw na ito. So mga kapatid
sa Islam, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patungkol sa Shirkul Akbar at Shirkul Asgar. No? Okay. So, bilang pagpapauna sa isang aklat na sinulat mula kay Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman, sinasabi sa unang pahina, "A'lam anna min afdali nawaqid al-Islam 10. Al-awwal, asyirku fi ibadatillah ta'ala, wad dalilu qawluhu ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sinasabi na, alamin niyo raw kung ano ang mga kabilang sa mga 10 pinakamalalaking nagpapawalang bisa ng pagiging Muslim o sa pawalang bisa sa pananampalatayang Islam. Ano yung pinakauna rito? Ito yung shirk. Yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang patunay na sinabi ni Allah sa banal na Quran? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan na si Allah daw ay hindi magpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya. Ngunit, Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa roon kay Saryan. At sino man ang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mag-akibat, makapantay kay Allah, no? Katiyakan na siya ay nakapaglubid ng isang napakalaking kasalanan. Kaya kung ang isang tao ay nakagawa ng ganito, marapat niyang pagsisihan ito. At magtawba siya, pagbalik looban niya ito kay Allah sapagkat ito ay napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa karugtong, وَمِنْهُ أَدَّبَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَدَبُهُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقُبُرِ. Kabilang rin pala sa mga shirk o sa mga pagtatambal ay ang paghahain sa iba, pag-aalay sa iba, maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang halimbawa nito? Tulad ng isang nag-aalay sa jinn at saka sa patay at sa libingan. Diba? May mga tao, alam natin, nagpupunta ng libingan, pero taliwas sa pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung pupunta kayo sa libingan, para alalahanin ang kamatayan na balang araw tayo rin ang ililibing roon. Hindi para kausapin yung patay, mag-wish sa patay, humiling sa patay. Diba? So ito ay kabilang sa nakapaloob rito. Ang alin? Ang pag-aalay sa mga jinn at saka pagpunta sa mga libing, ang pag-aalay sa mga libingan. No? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida yadahum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara. Ang kasunod, sino man daw ang gumawa ng pagitan niya at ni Allah ng may tagapamagitan na dinadalanginan niya at hinihingian niya ng pamamagitan at nagtitiwala siya doon sa mga ginawa niyang tagapamagitan na yun, siya ay nagkasala na kufur, kawalan ng pananampalataya. At ito ay ijma, pinagkasunduan ito ng ating mga ulama. So, ano nga ba ang pinakamasidhing ipinagbabawal ni Allah? Okay? Ang masidhing ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang shirk, ang panalangin, pagsamba sa iba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang anumang panalangin, di ba? Ad-du'a wal ibadah. Ang panalangin daw ay pagsamba. Ngayon, kung dito sa isang bagay na ito na nilikha nito, ikaw ay nananalangin dito, nagdadasal ka rito, naniniwala ka na mayroon itong kakayaan na pagalingin ka. So ito ay kabilang sa uri ng pagtatambal na ginagawa mo na siya Diyos. So pagkat sinabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagsamba ang panalangin ay pagsamba. Kaya marapat sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, no? Na ang panalangin natin, di ba ganun sa atin sa Islam? Hindi tayo walang anting-anting, walang mga tagapamagitan, di ba? Diretso tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang katangian ng isang Muslim. Naniniwala, nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang shirk ang pagtatambal ng anuman kay Allah sa mga aspeto na nararapat lamang sa Kanya ay natatakasan at natatangi niyang karapatan. Ang shirk ay ang pagsamba sa mga nilalang tulad ng kung paano sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang yung nabanggit natin kanina, yung panalangin mo sa isang uri ng bagay na dinikha lamang ng tao. No? So, tayo, nananalangin tayo kay Allah. Pero ang ating mga panalangin ay hindi natin maaaring ibigay sa nilikha. Sapagkat tayo nga ika ay sumasamba sa nilikha at hindi sa nilikha. Ang shirk ay mayroong dalawang uri. So, sa mga nagmamadrasa, alam to, no? Kung saan ang shirk ay mayroong dalawang uri. Ano ito? Shirkul Akbar at saka yung Shirkul Asgar. Ang Shirkul Akbar, ito ang malaking pagtatambal. Ito ang lahat ng gawain na tinawag ni Allah at ng kanyang bensahero na isang pagtatambal na kung gagawin ng isang Muslim, siya ay maglalabas sa kanya sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, ang isang Muslim na may kaalaman, no, ginawa niya ang bagay na ito na may kaalaman at hindi niya ito pinagsisihan, siya ay lalabas sa pananampalatayang Islam. Halimbawa na lamang ng mga pagsamba sa ibulto, sa mga patay, sujud sa iba, maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang ito sa mga nakapaloob sa tinatawag na Shirkul Akbar. Okay? Kasunod, ang Shirkul Asgar, yung tinatawag na maliit na pagtatambal, no? Ito ang lahat ng itinuturing ng batas ng Islam ng isang pagtatambal, subalit kung ito ay gagawin ng isang Muslim ay hindi maglalabas sa kanya mula sa pananampalatayang Islam. Halimbawa na lamang ang pagsumpa sa pangalan ng iba maliban pa kay Allah. Halimbawa ng ariya, yung pagpapakita tao, at ang pagsasabi na kung ano man ang naisin ni Allah at naisin mo. At tinatawag na Shirkul Asgar dahil ito ay nagiging daan tungo sa pagkahulog sa gawaing Shirkul Akbar. Kaya pala ibig sabihin, hindi rin pala natin pwedeng sabihin na okay lang yan kasi ito ay Shirkul Asgar naman, hindi ako lalabas sa pananampalatayang Islam. Diba? Na yung magiging mindset natin na okay lang kasi hindi naman ito Shirkul Akbar, ito ay Shirkul Asgar lang. Pag nagawa ko ito, nandito pa rin ako sa Islam. Pero ito ay pinagbabawal pa rin. Kasi ito ay maaaring maging daan tungo sa malaking pagtatambal. Ganun ang syaitan di ba? Inuunti-unti na yung tao. Na kung saan, uunti-untiin ka niya na, sige, okay lang yan, sige, pero darating yung punto na hindi mo namamalayan na nagawa mo na pala ang isang bagay na kung saan kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakapaloob sa araw sa panahon natin ngayon, ay tinatawag na shirk, no? So, para kabilang sa pag-aaral natin, ang shirk, ito ay unang naganap nung panahon ni Nuh alayhi salam. Alam naman natin yan, bakla natin si Nuh. Sa Bible, siya si Noah, yung gumawa ng barko. Di ba? So, sa Bible, siya si Noah, sa Islam, siya si Nuh alayhi salam. Ang dahilan ng pangyayari na yun, sa panahon ni Nuh alayhi salam, yung pagkakaroon ng pagtatambal, ay hindi natawag na al-buluk. Ang ibig sabihin doon ng al-buluk, ang papuri sa mga matutuwid na tao pag mabalabis. Ito ang kahulugan ng mga na tinatawag na al-buluk. Ito ang labis-labis na papuri sa mga mabubuting tao doika. At pagtataas ng sobra-sobra sa kanilang mga nararapat na katayuan sa pamamagitan ng pagbabalik para sa kanila ng anumang uri ng pagsamba. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ahlal kitabi, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqqa. Uangkan ng kasulatan. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, huwag kayong magpalabis sa inyong reliyon. At ito rin ang dahilan. Ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano yung kanyang sinabi? Na huwag kayong magmalabis ng papuri sa akin. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil baka ako ay magaya kay Isa alaihi salam, kay Jesus na anak ni Maria, na ginawa ng mga Kristiyano sa kanya, na siya ay labis ng iniangat, na siya ay ipinantay kay Allah, siya ay sinabi na siya ay anak ni Allah.
Di ba? Kaya babala ko ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwag niyong labis na purihin. Sapagkat ako ay sugo, propeta lamang, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. O al-Bukhari. Ito ay naiulat ni Imam al-Bukhari. Di ba? So, ano ba? Nakikita natin ngayon ang nakapaloob sa araw na ito. Sa kadahilanan ng ng labis na papuri sa tao na kung saan itinaas ng labis ang kanyang antas na marapat na siya ay nandito lang, siya ay ipinantay sa dakilang tagapaglikha na hindi marapat gawin, na hindi marapat tangkilikin sapagkat ito ay kamuhi-muhi, kalapastanganan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Andito ang mga halimbawa ng Shirkul Akbar. Ang shirk na malinaw, hayag, nakikita sa salita o sa gawa. Ito ay agaraw nagpapalabas sa isang tao sa Islam kung ito ay gagawin niya ng may kaalaman at walang pagsisisi. Halimbawa, yung sinabi natin kanina, yung panalangin sa patay o sa santo. La ilaha illallah. Ha? Na-imagine ba yun? Nanalangin sa patay? Balik isang ba kayo? Di ba? nung hindi pa tayo Muslim, di ba? Akyan, gabayan mo kami, gabayan mo yung apo mo, gabayan mo yung may iwan mo. Di ba? May mga ganong klaseng senaryo eh. Na kung saan mananalangin ka sa patay, hihingi ka sa kanya, wal'iyadu billah. Di ba? So ito ay napakalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil balikas natin kayo, alam ko na na-encounter mo rin yung nanalangin sa santo. Di ba? Kaya nila. Noon, meron ako na-encounter na isang tao na nung siya ay hinabol ng mga aso, imbis na ang tawagin niya, ang dakilang tagapaglikha, ang tinawag niya yung santo na mayroong aso. Nakalimutan ko sino yung pangalan ng santo na yun. Pero yun yung tinawag niya. Pero kung pag-iiralin natin yung ating akhlaniya, ang ating kaisipan, ang ating talino na sinabi na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanino ka mananalangin sa mga ganong klaseng sitwasyon? Di ba? Di ba marapat na ang tawagin mo yung lumikha sa aso, hindi yung tao na may aso. Di ba? Kung sakali tawagin ni may-ari ng aso, sabihin mo sa kanya na yung aso mo nakawala. Pero yung tatawagin mo yung santo na mayroong aso para sa paniniwala na kaya niyang patigilin yung aso na upang salakayin ka. So ito ay napakalaking kamalian at ito ay sa pananampalatayang Islam ay maituturing ng pagtatambal. Kasunod ang pagsasagawa ng sujud. Pagsasagawa ng sujud. Alam natin ang sujud para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paghahandog sa hayop, espiritu o diwata, pagsumpa sa pangalan ng santo, pagtaas ng santo sa atas ni Allah, diba? Yung mga tao na ipinapantay nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigyan nila ng banal na Quran, diba? Si Allah ay wala sa kanyang maihahalin tulad. Paniniwala na may ibang tagapaglikha bukod kay Allah. Ito ay kabilang sa mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpantay sa kapangyarihan ni Allah sa mga nilalang. Diba? So, sa pag-aaral, napakahalaga sapagkat ito ay naiiwasan natin, na-justify natin na ito ay bawal sa ating pananampalataya. Hindi tulad nung tayo ay hindi pa mga Muslim. Diba? Araw ng patay, araw ng Pasko, araw ng New Year, araw ng mga pogi. Diba? Pero dito sa Islam, ang pagdiriwang dalawa. Eidul Fitr, Eidul Adha. Ha? Liban dito, wala na. Mother's Day, Valentine's Day. Merong tinatawag na malaking shirk na nakatago. Tago siya, pero Shirkul Akbar. Ha? Hindi ito halata sa gawa, ngunit siya ay nasa puso ng tao. Halimbawa rito ang pagbibigay ng pagtitiwala sa iba bukod kay Allah. Halimbawa, may dadaanan natin yung mga gumagawa ng anting-anting, yung pag meron ako nito, di ako tatablan, di ba? Anting-anting. Pag meron ka nito, di ka aantukin. Pag meron ka nito, di ka mabubroken.
Di ba? Labis na pagmamahal sa tao, gaya ng pagmamahal kay Allah. Allahu Akbar. Labis na pagmamahal sa tao katulad ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sukdulan na hindi ka na pumupunta ng masjid dahil sa labis na pagmamahal mo sa mga anumang uri o kung sino mang tao. Pagmamahal sa asawa, diba? Pwede kang magmahal ng iba, pero pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero yung pagmamahal na iaalay mo sa iba na katulad ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sapagkat marapat na labis na pagmamahal natin ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naalala ko dati, may in-extrahan ako na trabaho. Sabi sa akin, alam kasi na Muslim ako. Sabi sa akin manager, sabi niya, bakit ka mag-aasawa? Ikaw ba, Muslim ka, mag-aasawa ka ba ng isa, dalawa, tatlo, apat? Sabi sa akin. So, ang sagot ko, depende po. Kasi kung meron po akong kakayahan, kung may kakayahan ako sa ganitong bagay, bakit hindi? Diba? So, sabi ko, isa sa mga layunin ko, kung sakaling gagawin ko ang bagay na yun, papasok ko sa ganung klaseng sitwasyon, ay para may magpatuloy ng aking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung nilipas na ako. So ang sagot niya sa akin, so ibig sabihin, mas mahal mo ang Diyos mo kaysa sa asawa mo? Naam! Mas mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kahit na kung sino mang tao, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng pagusto sa atin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na tayo ay kay Allah at mula kay Allah tayo magbabalik. Diba? Ang ating mga asawa ay nilikha para sa atin ni Allah, hindi para siya sambahin, kundi para tulungan niya tayo na masamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit ito naging shield? Dahil ito ay pagtatambal sa pag-ibig. Kasunod, buong pagtitiwala sa tao at hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ito ay sa paniniwalang may kapantay si Allah sa kapangyarihan at paglalahad sa pag-asa sa nilikha na gaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, marapat na ang ating labis-labis na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa Kanya lamang, na kung saan ang labis na pagtitiwala ay hindi natin marapat ibaling ito sa kung sino man, at baka tayo ay makagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod ang paniniwala ng anting-anting, ang nagbibigay ng kapangyarihan daw, at ito ay naglalagay ng katambal kay Allah sa kanyang pagka-Diyos na itinuturing pinakamalaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Kaya napakahalaga ng pag-aaral, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam niyo, meron akong isang na-encounter sa kapatid natin, no? Na kung saan sinabi niya na ang kanyang asawang lalaki daw ay merong ginagamit na anting-anting. Siguro ewan ko nakakita na kayo yung bala nasa bewang, di ba? Pero ito ay shield, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan akala ng ibang Muslim okay lang to. Akala nila goods lang to. Pero dahil sa kakulangan sa pag-aaral, hindi natin namamalayan na yung mga gawain pala natin ay uubos na ng ating mga amal. Sinasabi ng ating ulama, la fa'idata jami' al-amal biduni tawhid. Walang saysay ang lahat ng inyong mga gawain. Walang saysay ang lahat ng mga gawain kung wala ang tawhid. So, maaari mo bang tawagin yung ganong klaseng sitwasyon kung sa siya ay naglagay ng anting-anting, naniwala lang sa hindi siya mapipinsala. Pero diba, ano tayo mga Muslim, diba? La hawla wa la quwwata illa billah. Wala sa atin yung ganyan, hindi yan sapagkat yan ay pinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, halimbawa na lamang ang mga sihir. Kung saan ang pagkakaroon ng protection nito maliban sa Quran. Hindi ba merong ayon sa banal na Quran yung tinatawag na Ayatul Kursi? Yung tinatawag na yung Qul Huwallahu Ahad,
Di ba? Yung Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, yung tinuturing natin na mabisang paggamot sa mga uri ng anumang bagay na hindi may paliwanag. So, ito meron tayong sariling gamot. Ako sa akin binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alin nyo? Ang banal na Quran. Ito, masunod. Pagkatakot sa nilikha na mas malakas pa kaysa sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung labis-labis pala na pagkatakot, ito pala ay maituturing na shirk na pagtatambal kay Allah. Diba? Takot ka sa asawa mo, hindi ka pupunta sa masjid. Diba? Takot ka kay ganito ganyan dahil, diba, ang labis na pagkatakot ay shirk. Sapagkat ang takot, ang labis na pagkatakot ay marapat natin ibalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit siya naging shirk? Dahil ito ay uri ng pagsamba, paggawa ng mabuting gawa para sa tao lamang at hindi para kay Allah. Dahil lamang sa layo ng puso at hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang halimbawa ng shirkul asgar. No? Itong shirkul asgar, hindi siya, pag nagawa mo siya, hindi ka lalabas sa pananampalatayang Islam. Pero nakakatakot pa rin ito. Sapagkat kung ito ay nagawa natin ng walang kamalay-malay na hindi natin napagtagto, maaaring mapunta ito sa shirkul akbar na hindi natin napapansin na malaking pagtatambal na pala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pinaka kinakatakot ko para sa inyo ay ang maliit na shirk. Alin? Ang maliit na pagtatambal, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya, Ya Rasulullah, ano yun Ya Rasulullah? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, ang pagpapakitang tao. Ito ay kabilang sa tinatawag na maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, ang shirk daw ang riya, yung tinatawag na riya, yung pagpapakitang tao, sabi niya, ito ay parang isang langgam na itim na naglalakad sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi. So, ganun na hindi ma-justify ng isang tao yung ariya. Ganun siya dinescribe eh. Diba? Itim na langgam, naglalakad sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi. Paano makikita yun? Diba? Kaya, delikado, pagmuni-munihan natin at marapat na suriin natin ang ating mga sarili. Halimbawa na lamang ang isang gawain na gagawin mo. Gagawin mo ang isang gawain hindi para kay Allah, kundi para purihin ka ng tao. Diba? Sabi mo, magdadawa ako. Pero ang totoo niyan, diba? Gusto mo lang sumigat, gusto mo lang purihin ka ng tao, para lang masabi na nagdadawa ka. Diba? Yung isa sa mga uri, magbibigay ng sadaka, pagkatapos ipopost, diba? Binigyan ko siya ng sadaka, tignan nyo. Diba? So, dapat ikhlas, i-ano natin na ito ay para kay Allah, hindi para sa papuri na kung sino bang tao. Balikan natin kanina yung sinanyong patungkol sa pagmamahal. Mula kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sino man daw ang magmahal sa nilikha ng kapantay ng pagmamahal niya kay Allah, siya ay maituturing na isang musyrik, nagtatambal
At mayroong pagkakaiba ang pagmamahal ng dahil kay Allah at pagmamahal bilang kapantay ni Allah. Ito ay matatagpuan natin sa Fatawa ni Sheikhul al-Islam, volume 15, page 49. Imam Ibn Qayyim, sabi niya, kabahagi ng shirk sa pagmamahal ay ang pagmamahal sa nilikha ng katumbas ng pagmamahal kay Allah. Ito ay kabahagi ng shirk kung saan si Allah ay hindi nagbibigay ng kapatawaran sa sino mang namatay dito. Si Allah ay nagsabi ayon sa pagkakasalin mo sa katauhan, sila ay nagturing ng Diyos na kanilang sinasamba bilang katambal kay Allah. Minamahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila kay Allah. Ngunit ang mga mananampalataya ay nagmamahal kay Allah ng higit sa ano pa man. So ito sinasabi ng ating mga pantas, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Kaya, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Katotohanan si Allah ay hindi magpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya. Ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa sino mang Kanyang nais. At sino man daw ang magtambal ng iba bukod kay Allah, katiyakan siya ay nakapaglubid ng isang napakalaking kasalanan. Sinasabi ng ating mga pantas, Sheikh bin Baz, rahimahullah, ang taong daw na inabutan ng shirk, inabutan siya ng kamatayan, siya ay nasa kalagayan ng shirk, faqad haramullahu alayhi jannah. Sa kanya ay ipinagbawal ang paraiso sa kanya. Imagine, ang dami-daming ibabawal, paraiso pa. Kaya bilang mga mananampalataya, mag-ingat tayo habang tayo nabubuhay pa, di ba? Ya ayyuhalladhina amanu, di ba? O kayong mga sumasampalataya, huwag kayong mamatay maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Katiyakan, sabi ni Allah sa banal na Quran. Ito ay pananalita ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ. Nakagagawa ng napakalaking pamumusong. Silang mga nagsasabing si Allah ay ang Mesaya. Nakagagawa ng napakalaking pamumusong. Ang nagsasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang Mesaya na si Jesus na anak ni Maria. Samantalang si Isa alayhi salam, ano kanyang sinabi? O mga anak ni Israel, inyong sambahin si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan, sino man ang magtambal, sino man ang pag-akibat ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakain ni Allah sa kanya ang paraiso. At ang kanyang magiging tirahan ay apoy ng impyerno. Sino nagsabi? Si Jesus Christ sa banal na Quran. Minsan, na-encounter ko, may nakausap akong Christian, kinukwento ko patungkol kay Isa alayhi salam, namamangha sila sapagkat hindi nila batin na may mga ganitong pananalita si Isa alayhi salam sa banal na Quran. Maging ang chapter ni Maria na kanyang ina. Diba? Sino man daw ang magtambal ng pagsamba kay Allah, bawal sa kanyang paraiso, ano ang kanyang tirahan pagdating sa kabilang buhay? Ang impyernong apoy. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akin bang ibibigay alam sa inyo ang pinakamalaking kasalanan? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ito ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, at sila ay sumasamba sa iba bukod kay Allah, na hindi makakapinsala o makapagbibigay sa kanila ng kabutihan. At sila ay nagsasabing sila ang aming mga sinasamba ay aming mga tagapamagitan kay Allah. Sabihin mo, O Muhammad, ipinagbibigay alam ba ninyo na si Allah ang anumang hindi niya nababatid sa mga kalangitan at kalupaan? Kaluwalhatian sa Kanya at siya ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Napakaraming dalil
bersikulo dito sa banal na Quran, sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung patungkol sa pagtatanggal kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, pasuma ako yun, no? Isa sa mga na may makuhaan natin ng aral, itong hadith na ito, na iulat, عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال mula kay Abdullah bin Abbas pagdanawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi khudhu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma an faqal sabi niya ako ay nasa likod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at isang araw at pagkatapos kanyang sinabi sa akin ya gulam inni u'allimuka kalimat sabi niya o bata tuturuan kita ika ng mga payo. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ihfadillaha yahfadak. Pangalagaan mo ang mga karapatan ni Allah sa iyo at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Ihfadillaha tajiduhu tajahak. Pangalagaan mo ang mga karapatan sa iyo ni Allah at makikita mo siya sa iyong harapan. Idza sa'alta fa'as'alillah. Kapag ikaw ay humiling ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita natin na itinuturo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tauhid. Kung ikaw ay mananalangin, tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wa idza sta'anta fa'asta'id billah. At kapag ikaw ay hihingi ng tulong, humingi lamang ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بالشيء كذا كتب الله لك. At dapat mong malaman na kahit magkaisa ang sangkatauhan upang magbigay tulong sa iyo ng kabutihan, ay walang kabutihang maibibigay sila sa iyo maliban kung anong ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinapahiwatig natin, di ba, yung labis na pagtitiwala kay Allah. Na kung saan, kahit magtulong-tulong sila, kahit magsama-sama sila upang magdulot sa iyo ng kabutihan, walang kabutihan ang maidudulot sila sa iyo maliban kung ano ang ipakda ni Allah. Wa in ijtama'u ala an yadduruka bi shay' lam yadduruka illa bi shay'. Kada kataballahu alayhi. At dapat mo rin malaman na kahit magkaisa ang sangkatauhan upang sila ay magdulot sa iyo ng pinsala, sa anumang bagay ay hindi ka nila mapipinsala maliban kung ano ang itakda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay may kinalaman sa pagpapasakop sa qadar. Diba? Kabilang sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dumating sa kanya si Jibril, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Isa sa mga haligi ng ating pananampalataya, ng ating iman, ang paniniwala sa mga bagay na itinakda ni Allah, ito man ay mabuti o masama. Okay? Naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, ako ang pinakaganap na malaya at hindi nangangailangan sa anumang pagtatambal mula sa kanilang mga itinatambal. Sino man ang gumawa ng gawaing pagsamba na kung saan ako ay kanyang itambal sa iba, siya ay aking iiwan at ang kanyang itinatambal niya sa akin. Ang mga patunay na ito na galing sa banal na Quran at sa Sunnah ay sapat na katibayan na upang maging malinaw ang kaligawan ng sino mang gumagawa ng mga gawaing ating nabanggit ng may paniniwala na mayroong ibang makapangyarihan at makapagbibigay pakinabang at makapagpapahamak na kasama ni Allah. So ito ay napakalaking kasalanan. Okay? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنابي رسوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن
قال الشرك بالله والسحر. Iwasan daw ika ang mga 7 nakamamatay na kasalanan. Ano ito? Sabi ng sahaba, Ya Rasulullah, ano yan, Ya Rasulullah? Sinabi niya, una ang shirk, ang pagtatambal kay Allah. Kasunod ay ang pangkukulang. Sabi, pumatay ng buhay na ipinagbawal niya na maliban sa makatarungang dahilan. Ang kumain ng riba, kumain ng kayamanan ng ulila, magbalik ng pera sa kaaway at tumakas mula sa larangan ng digmaan sa panahon ng labanan. At ang mag-akusa sa mga babaeng malilinis na hindi man lang nag-iisip ng anumang bagay na may kinalaman sa malinisang puri at mabubuting pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, konektado sa topic natin dito, yung paggawa ng sihir, kulang. Ha? Ewan kung nakikatong na kayo yung kinukulang o yung ginawa ng sihir. May mga tao na gagawa, nag-aangkin na Muslim. Muslim ako. Pero yung gawain nila, ganito. Astaghfirullah. Di ba? Na kung saan, sungdulan gusto patayin ang kanyang kapatid. Gustong pumatay ang kung sino mang tao. Gustong patayin ang sino man. Huwag lang niyang makita yung tao na yun na nagtatagumpay. Huwag niya lang makita yung tao na yun na tumatamasa ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong kadahilanan? Kadahilanan lang ito ng hasad, ng inggit. Gagawin ang bagay na ito para lamang makuha ang mga biyaya na meron yung tao na yun. Waliyadu billah, patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya Allah sa banal na Quran, kung iiwasan ang mga malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, aming papawiin mula sa inyo ang inyong maliliit na kasalanan. At kayo ay aming papapasukin sa mararangal na pasukan ng paraiso. Kaya naman, sa pagdating sa kabilang buhay, no? Ewan ko kung pamilyar kayo sa tinatawag na hadith Qudsi. Ang ganda na hadith na ito, Masya Allah. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى sinabi daw ni Allah subhanahu wa ta'ala يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا آتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث الحسن صحيح. Itong hadith na ito, sinabi ni Allah, o anak ni Adam, hanggat ikaw ay nananawagan sa akin at humihingi sa akin, ikaw ay aking patatawarin sa anumang bagay na iyong nagawang pagkakasala. Kahit gaano pa ito karami, o anak ni Adam, maging ang iyong kasalanan ay umabot sa kalangitan at hingiin mo ang aking kapatawaran, ay patatawarin kita. O anak ni Adan, kung ikaw ay pupunta sa akin na may pagkakasalang kasinlaki ng mundo, at pagkatapos ikaw ay humarap sa akin na hindi mo ako ipinagtambal sa kahit na sino man, ikaw ay aking pagkakalooban ng kapatawarang kasinlaki nitong mundo. Allahu Akbar. Di ba? So, anong number 1 na kondisyon? Huwag tayong magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat pinapatawad niya Allah ang mga kasalanan, ngunit ang shirk, sino man ang abutan nito ng kamatayan na siya ay nasa kalagayan ng shirk, faqad haramullahu alayhi al-jannah. Sa kanya ay ipinagbawal niya ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga kabilang sa mga makukuha nating aral sa hadis na ito, sino mang manalangin kay Allah ng taus-puso at may pag-aasam sa kanyang habag, ay pagkakalooban siya ni Allah ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan.
Nararapat sa isang dua, panalangin na may kalakip na pag-aasam sa habag at awa ni Allah ay hindi siya mawawalan ng pag-asa sa kanyang habag. At gayon din naman sa mga gawaing pagsamba na nararapat dito, ang pagkakaroon ng pagmamahal na may kalakip na pag-aasam sa kanyang gantimpala at pagkakaroon ng takot mula sa kanyang parusa. Kasunod tunay na si Allah ay kanyang kinaluluguran at minamahal ang kanyang alipin na nag-aasam sa kanya, nananalangin sa kanya, at sinasamba siya ng nag-iisa at hindi nagtatambal ng anupaman. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad ang lahat ng kasalanan kahit anong klase o gaano man ito kalaki, kung tunay nga na nagbabalik loob yung tao. Katulad ng sinabi ni Allah sa hadith na nabanggit natin kanina, o anak ni Adam, di ba? Maging ang inyong kasalanan ay umabot hanggang kalangitan at hingin mo ang aking kapatawaran ay patatawarin kita. Pero hindi ka dapat magtambal ng pagsamba sa Kanya. Ang dalisay na tauhid o pagsamba lamang kay Allah na walang bahid na pagtatambal sa Kanya ay nagiging sanhi upang mapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay naghihikayat sa isang alipin na magparami ng panalangin kay Allah at paghingi ng kapatawaran, pagbabalik loob sa Kanya, at ang pagdalisay sa mga gawain alang-alang lamang kay Allah. At ang pagpapatunay na sinabi ni Allah sa banal na Quran na kung saan ang lawak ng kanyang pagpapatawad. May mga tao na kung saan sa kalagitnaan na sila ay nalulunod sa kadiliman. Pag sinabi, nai-imagine nyo ba pag sinabing nalulunod sa kadiliman, yung madilim tas nalulunod dyan. So, nalulunod sa kadiliman, yung nalulunod ka sa kasalanan. Sa kadiliman, no? May mga tao na nawawalan ng pag-asa sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akala nila sila ay hindi na patatawarin ni Allah. Akala nila sila ay sasaraduhan na ng pintuan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga ganong klaseng pag-iisip na marahil darating ang panahon makaka-encounter kayo ng gano'n na mag-open sa inyo na parang hindi na ako patatawarin, wala na akong pag-asa, sa impyerno na ako mapupunta. Pero ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذُنُوبًا جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sabihin, o aking mga alipin na nagmalabis, saan? Sa mga nagsayang sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa at habag ni Allah. Dahil pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Katotohanan, siya ang laging mapagpatawad, ang pinaka-maawain. Pero ang tao na inabutan ng kamatayan, na siya ay nasa kalagayan ng pagtatambal, shirk, kayo si Isa alayhi salam, pananalita ni Isa sa banal na Quran, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Sa kanya nga ay ipinagbawal ang paraiso. Lastly, bago tayo magtapos, may mga sasabihin ng tao kapag sila ay nasadlak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. May sasabihin sila, La ilaha illallah. May mga taong tinanggihan, piling tinanggihan ng katotohanan na marahil batid nila na ito ang katotohanan sa Islam, pero pag nag-Muslim kasi ako, mawawala yung ganito ko, magiging ganito ako, hindi na ako si ganito, diba? Pero may mga tao rin na nakaparinig, narinig ang turo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya, di ba sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baliguani walang ayah. Iparating niyo mula sa akin kahit isang ayat mula sa banal na Quran. Dahil di natin masasabi ang gabay ni Allah, ang patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito ang sasabihin ng tao pag siya ay pinapasok sa impyernong apoy. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kung kami sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, nakinig, ginamit ang pag-iisip, wala sana ako ngayon, wala sana kami ngayon
dito sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hindi sana ako kabilang ngayon sa naglalagablab ng apoy ng impyerno. Binigyan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng pandinig, ng kaisipan upang pagmuni-munihan kung sino nga ba ang dapat niyang sambahin. Ngunit kapag siya ay pinapasok na sa impyerno ng apoy, pagsisisihan niya yun. At dahil doon, aaminin niya ang kanyang mga kasalanan na ginawa at ang kanyang kasasadlakan ay ang apoy ng impyerno. Subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may katanungan kayo, inshallah, pwede sabit ng kakayahan regarding sa mga topic na binanggit ng ating mga brother, inshallah.